So ito yung tanong ko sa inyo. Di ba nakakaasar to? Parang kahiya talaga. It's so embarrassing. Sa totoo lang, may pagkakataon sila dito for them to come out strong. Oh, mag-statement si First Lady, siya mismo. Sabihin niya, it was an unfortunate incident. Ganyan. Pero the more that they hide, the more reason we have to demand, hoy, magsalita kayo. Anong nangyari dyan? Kayo ba ay may, is this something that you're used to? Andun ka sa isang kwarto na ayon dun sa police report ay mayroong nakakalat na pinagbabawal na gamot. Normal ba ito para sa'yo? Nakita mo may ganyan na droga? Nagstay ka pa? So, medyo mabilis lang na live meeting kasi ako mamaya kaya nag-live na ako ngayon. Gusto ko sana mag-Q&A tayo tungkol doon sa kasi pinost na namin, parang nalilito yung mga tao. Akala ng mga tao, ang post ko for today doon sa Facebook ay sinasabi natin na walang liability ang First Lady. Ulitin po natin ha, okay. Ano ang liability ng immediate family kung may head of state na nag-visit sa ibang bansa? Kung ang head of state nag-visit sa ibang bansa, official yung capacity niya, pumunta siya o kaya mayroong or in representation. Ibig sabihin, ang inimbita ay yung bansa at si Pangulo, ang representante ng bansa, then may immunity yung party niya. Kumbaga, yung family niya, kung kasama sila, at kailangan i-designate na official part sila ng party. Yun ang rule sa US. Okay. Paano kung private yung visit? Paano malalaman kung private? Private ito, walang invitation by the US government. Okay? O kaya, andun si Pangulo, representante siya ng Pilipinas, pero hindi miyembro ng official party, yung extended family. Pagka ganon, wala pong immunity. Okay? Ngayon, ang problema is dahil hindi namin nilalagay yung rule specific dun sa iniisip ng mga tao na, ay ganito yung sa, kay Pawi Tantoko, ay ganito. Iniisip na kaagad na, ay, parang, ka ba, kakampi ka ba sa administrasyon? Yung sinasabi mo ba na walang liability si First Lady? Ay, sus Mario Josep, wala kaming sinabing ganyan. Ang sinasabi namin, depende kung ano yung capacity niya nung nasa US siya. Kung nandun siya, hindi niya kasama ang presidente, wala siyang immunity. Okay? Kung andun siya, private na visit. Andun si presidente pero hindi siya kasama sa entourahe o hindi siya official capacity o hindi siya nilagay doon sa sa entourahe bilang, kumbaga hindi siya member ng official party. O, in that instance, walang immunity. Thank you kay Bebot Dinglasan, naalala ko na ngayon. Salamat po sa pagpapaalala, ma'am. So mayroon din lumilitaw na document na maraming salamat sa nagpadala sa akin. Aawayin na naman ako kasi nagulat na naman ako sa itsura ng document. It appears to be some kind of report. Yun. Determination by the Beverly Hills Police Department. Now, I cannot vouch for the truth or falsity of this document or for its authenticity. I am not testifying on this document. However, kung totoo ang dokumento na to, ito yung nakasabi sa kanya. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures. Subject pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be C was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning. Medyo putol which were Dina Arroyo Tantoko, Liza Araneta Marcos, and Alex Samiro. Okay, now we do not know if this document is authentic. We do not know if its contents are true. But we can discuss, wag lang natin i-assume na totoo siya. You can preface your sentence with, if this is true. Okay? Kasi hindi natin alam yung provenance nitong document na ito. It does look official, pero we're going to have to talk about it, prefacing it with whether, kumbaga, hindi natin ginagarantiya ang truth or falsity nitong document na to. Now, why are we saying this? Para wala tayong violation ng anything. So just to keep everybody here safe and so that you can discuss this freely. So, sabi ni Kid Wonder, nakita ko yung post ni Bobby Tiglaure. Bakit persons? Ang awkward kasi alam ko kung bakit minimispell ninyo pero wala naman po kayong liability
persons na kasama ni Paulo Tantoco bago siya na Teggy Bells. Why do you have to misspell the persons? Hindi niyo naman pinangalanan. So, part of the discussions will be how we can talk about this para hindi naman walang liability. Now, if the persons who are mentioned in any public document are celebrities, etc., or public in nature, they're government officials, and so on, they can be talked about. Okay? So, sabi ni Pompoco, oh my God, Alexa Miro, I understand that she's a friend of Congressman Sandro Marcos, but we do not know for sure what if she really actually was there. I mean, pending the authentication of the document, allegedly andun siya. Okay, itong mga tanong na ganito, pinag-drug test po ba yung tatlong persons na na-mention? Unang-una, I want to underscore na hindi ito sa Pilipinas nangyari. And doon, kailangan may reason kung bakit kayo magpapa-drug test. Okay, so kunwari, i-detain kayo, o yun, may drug test talaga kayo para malaman, para alam yung true state or health condition mo bago ka i-detain. So, my presumption here is hindi. Aside from the connection with Sandro Marcos, who is Alexa Miro? Happy birthday kay Teacher Ramil, who is now in Korat, Thailand. I hope it's a good one. Muli, happy birthday, Sir Teacher Ramil. Sabi ni Rodel, is it possible na i-drug test ang mga taong kasama niya before the incident? On what grounds po? Ganito ha, pwede tayong manawagan ng drug test sa ating Pangulo. Kasi may constitutional provision na kailangan isa publiko when the president has a serious illness. Now, there is basis to characterize habitual drug use or drug use as a serious illness. Pero pag ordinaryong mamamayan, yung reasons for taking the drug test must have a basis. So, hindi tayo basta-basta magrarant ng drug testing kung hindi naman siya nasa workplace, hindi naman siya nasa school, and so on. Okay? Tuwa ako sa reaction mo. Oh my God, Alexa Miro, sabi ni Sir Pompoco. Salamat kay Borja, kay Ma'am Perla. Ay, magandang hapon kay Boss Kelo. Ay, kay Inday Palangga. At kay Liv T. Uy, long time no see. Kay Ma Bernardita. Gandang hapon kay Liv. Ay, kay Tik. Okay. So, this really for Q&A. So, ask your questions. No problem, Sir Alex. Actually, Albert, ito talaga yung purpose na. Actually, we talked about it yesterday, pero mukhang kailangan pang i-explain further kasi nga, mahirap talaga intindihin yung immunity. So let's start with a short explanation. Why do heads of state have immunity? Kasi, by the very nature of their position, sila po ay, how do you call this, representante ng isang bansang may soberanya, may sovereignty. So when we have sovereignty, you are equal among the world of other nations. So lahat ng mga nations na yan, pantay-pantay tayo or kayo or whatever, the whole world. The nations, walang nakakaangat wala, lahat may soberanya. Or unless you're a colony, no? So yung pagkakakilala ng soberanya na yon ang reason kung bakit ini-immunize natin yung head of state. So kunwari, si President Trump pumunta dito sa Pilipinas, kinikilala din natin ang soberanya ng Estados Unidos at na magkapantay ang ating Pangulo at ang Pangulo nila bilang mga kinatawan ng mga bansang may soberanya. So, it's also there is mutuality, reciprocity involved. Binibigyan natin ng immunity sila, dapat we are entitled to similar immunities in their country. Now, sa US, meron din silang very specific na provisions. Now, here's the difference Ang immunities granted to a head of state and to the extended family are not the same as yung mga immunities na ginagrant dun sa mga diplomats. Ang mga diplomats natin and their immediate household or their family, immune yan. Pero kung iba sa head of state, situational yung immunity. So, may official visit. Ano yung official visit? Normally, mayroong imbitasyon galing sa US government o dumating ka bilang kinatawan ng inyong bansa. Halimbawa, nung pumunta si PBBM sa New York,
kasama kami para magbigay ng speech sa General Assembly sa UN, yan po ay covered ng immunity siya at saka ang kanyang immediate family. Na as long as pinapangalanan niya doon sa nabilang doon sa kanyang official party. Napansin ko nung sinabi ko ito without alluding to any case, ang daming nagsabi, nagalit sa akin, inaaway ako. Hindi ba ganito? Hindi ba kahit hindi siya tumawag, kahit hindi siya nagtumawag para paalam na may na-unalive, may ganito. We're not even dealing with the merits of the case. We're only talking about immunity. At ano naman dun sa sinabi ko ang ikagagalit ninyo? Gusto ninyo may immunity o walang immunity ang unang ginang? Ang sinasabi ko is this has nothing to do with our opinions. We're telling you what the rule is. So kayo magagalit. Nagugulat ako dun sa mga nagagalit. Yung pala hindi lang naiintindihan. So, ang dami ko rin nakita ng mga komento kanina sa social media at kahapon na kahiya-hiya yung mga ginagawa ng ilang mga, of course, nung allegedly, kung totoo nga ito, nakakahiya. Oo, kasi mai-involve ka sa ganyang klaseng skandalo at involve ang illegal na droga. So ngayon, ano yung konteksto? Itong mga taong ito, pinadala si PRD abroad supposedly for the things that he did during the war on drugs. Tapos itong mga to, very, how do you call this? Parang wala lang kasi there's no official statement, hindi nagbabang, I'm hoping that at least si Yusek Clear will issue a statement or magsasalita siya tungkol dito. So, it will be very interesting to see what they have to say. Ano po ang sabi ng pamilya Tantoco? Wala po. Wala pa po akong nakikitang statement. I think for them, the less said. Also, I think we have to give it to them naman. Siyempre, nagluluksa pa rin sila after so many days, sila po ay nawala, namatayan po sila. So parang ayoko talagang bulabugin yung pamilya. Sabi ni Ed, for the death of Mr. Tantoco, will the US authority file a case against the people na kasama sa event? Okay, wait, let's get some things clear. Hindi pa po tapos ang investigasyon. So kahit nasa in our minds may mga conclusions tayo, officially, wala pa pong conclusion ng US. It is still characterized as an open investigation. So even if they say accidental death, accidental OD, then it only means na hindi alam, kumbaga walang intensyon na ma-unalive yung tao. Whether it is the person who did it to himself, the victim did it to himself, or another party administered it, there was no intention for such a grave wrong to happen. So we will not know what cases will be filed because the investigation is still ongoing. Cruz Alice says, what can you say about dun sa inaakusan ng ibang BTS kay Kuya? Ay nako, pass. Boss says, lahat ba sa entourage ni FL pwedeng makalusot sa pagpasok ng ibang bansa na hindi dadaan sa X-ray ang bagahe? Hindi po natin alam kung nangyari yan. Mayroon po bang report na ganyan na hindi dumaan sa X-ray ang bagahe? Kung sila po ay part ng official delegation ng Filipino, it is an official visit, ay covered nga ng immunity, and usually pag covered ng immunity, hindi po dumadaan doon sa X-ray. Lalo na yung pag kunwari dala yung presidential plane, iba yung customs at saka security checks na. Sabi ni Alfreen Flores, late viewer, ask lang po if may involvement of FL in this case po ba? Ano po ang maaaring implication po nito sa pamamahala? Okay, what we have is still as yet an unconfirmed report that indicates that she was present in the area where the person, where the emergency services were called and the victim was in that same room and so on. Okay, apart from that, we do not know the extent of her participation. It is an open investigation. Hindi pa natin alam ano yung conclusions ng law enforcers. Now, kung mag-speculate kayo, make sure that you're saying nag-speculate kayo. I just want to keep you safe, okay?
Okay, para dun sa mga late dumating, in case hindi nyo naabutan, binasa po namin yung dokumento. Okay? Ayun, isa pa to. Pag-uusapan din po natin ito. May issue ang defense secretary natin. Accordingly, mayroon daw siya, he is still in possession of a Maltese passport. Ngayon, ginamit ba niya? Kasi para ma-disqualify siya bilang opisyal ng gobyerno, kailangan, kung siya ay gumamit ng kanyang foreign passport, ebidensya yan na dual citizen pa rin siya at hindi siya talaga nag-renounce. Ngayon, ang claim ni Secretary Gibo ay nag-renounce na siya noon pa. Ang katanungan, kailan yung renunciation na yan? Na-cancel na po ba ang passport? Sinoli po ba niya ito? Kasi kapag nagkaroon po ng issue, then then we can see kung at what point siya nagsuko ng kanyang passport niya at what point. Alam mo kung bakit hindi natin alam? Kasi after you're appointed, you have 6 months na asikasuhin yung papeles mo. Including kung ikaw ay dual citizen, na i-renounce mo yung iyong dual citizenship at i-indicate mo yung allegiance mo is only for the Philippines. Sabi ng Korte Suprema, pag gumamit ka ng foreign na passport, yan ay ebidensya na kinikilala mo pa rin at ginagamit mo pa rin ang mga benepisyo bilang isang citizen ng bansa na yon, and matatanggal ka doon sa iyong trabaho sa gobyerno. Sabi ni Renan, pag hindi siya sumama kay The Junior sa meet kay Trump, baka meron siyang sabit sa insidente. Opinion ko lang. Actually, hindi siya safe kung hindi siya kasama kay Presidente. Kung nasa US siya, hindi niya kasama si Pangulo, wala siyang immunity ha. Magiging personal yung visit niya. Pag personal yung visit niya, and mayroon siyang, let's say, record, may outstanding warrant or anything like that, wala siyang immunity. Sabi ni Plastic Movement, di ba pwedeng mag-demand ang people of the Philippines sa presidente to show na ang buong pamilya niya kasama niya malinis sila sa droga? Actually, pwede naman. Pero ang una nating i-demand yung kanya. Pagkatapos, na para mapatunayan niya, kasi may suspicion. So, kailangan ipalagay niya ang loob ng taong bayan na siya ay sumusunod, siya at ang kanyang pamilya ay sumusunod sa batas. Can we demand it as a matter of right? Hindi po. Pero we can say it. We can ask him through our freedom of speech, at rallies, etc. na i-certify niya or pa-drug test niya yung pamilya niya para mapalagay ang loob ng taong bayan. Ang exercise of right dyan is your freedom of speech. Pero yung pwede tayong magdemanda sa Korte Suprema, dali natin sa Korte Suprema na gawin ito ng presidente, hindi po. Hi, KG, kay Guapog. Sabi ni Bebot, napaka-helpful po talaga ng mga vlogs. So marami kaming natututunan. And to date, kayo na lang po ang pinapanood, pinapakinggan. Hats off to you. Ay, maraming salamat po. Hi kay Willie, sabi niya, ang issue na ito, di ko man lang nababasa o nakikita o napapanood sa mainstream. Nakakatakot kasi. Sa bilyonaryo ko lang nababasa, nakikita, napapanood. Alam niyo kung bakit? Kasi simula nung tinanggalan ng prangkisa ang SMNI, takot na po, lalo na ang mainstream media, lalo na yung mga radyo at TV. Ang mga pahayagan naman, syempre kinakabahan na baka mawalan sila ng advertisers. Sabi ni Ola, how can we do that? Palaging sinasabi, why daw? Why do they need to do it? Like what Auntie Claire said, sino daw mag-ask? And karapatan daw natin to ask. May karapatan tayong magsalita at magpahayag. Pero para mag-demand ng ganon, sa pamilya, baka hindi. Pero sa presidente, meron. Kasi nga, the Constitution says, in case of serious illness, the public must be informed. Ang habitual na paggamit ng bawal na gamot o bawal na substances ay na-characterize na sa international law, kung hindi ako nagkakamali, na ito ay serious illness. So, yun. Sabi ni CRTV, sana immunity is not absolute, especially if immunity is abusively used. Bakit ma'am, may immunity ba si Unang Ginang? Kung babasahin niyo po at kung nakinig po kayo, by simple deduction, hindi kasi official. Hindi official yung pagpunta niya. Ang MIFF ba is an official event of the US government? Is this a state-to-state visit? Is this a state visit? Is it an official visit?
'Di ba? Hindi ko rin hanggang ngayon nagtataka ako bakit ang daming umaaway sa akin na parang sinasabi ko daw na may immunity si First Lady. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko is kung hindi official yung visit, then pwede siyang i-detain. Pwede siyang i-question. Kaya nga po, dun sa naturang dokumento na binasa na namin kanina, labas ko ulit. Ayun. Companions of the victim were summoned to Beverly Hills Police Department for questioning. Okay? Kasi kung may immunity ka, hindi ka pwede kahit i-question. Okay? Unless mag-waiver ka. Kunwari, o sige, hindi, willing ako magbigay ng statement. Sabi ni Jimmy Morgan Jr., ipakulong niya na yan, ang tagal na kami naghihintay. Sino po ang sinasabi ninyo? Ulit. Huwag naman paulit-ulit. Kakasabi ko lang, ang immunity ay depende sa ay available sa immediate family for official or state visits or dumalaw ka kasi ang presidente ay kinatawan ng bansa katulad ng pagpupunta sa UN. O, hindi ba po requirement sa kahit anong trabaho mag-undergo ng drug test? Wala naman po siguro exception sa mga taga-gobyerno. Walang requirement. Politiko na mag-undergo ng mandatory drug test bago ma-employ o maupo. Ganito po ang nangyari. Ang COMELEC nag-impose ng mandatory drug testing para sa mga kandidato. Idinala yan sa Korte Suprema, sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng dagdagan ang requirements na nakasaad sa saligang batas. So, actually, sa government din, hindi pwedeng i-impose ang mandatory drug testing unless i-waive ng mga tao. Like I said, okay, I think mayroong portion na hindi na-appreciate. Hindi ba sa ating saligang batas, mayroong karapatan to due process? Ano yung due process? No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ngayon, ang trabaho is akin to property. Similar siya. So, kunwari, you fail a drug test, pwede bang automatic tanggal ka sa trabaho? Hindi, kasi kailangan may due process. Maglilitis pa, and so on. Ano yung mga instances na nag-fail ka ng drug test, pero hindi ka pa rin natanggal sa trabaho despite being given due process? May mga instances kasi na yung mga tinake na prescription medicines or prescription drugs, legal ang paggamit, pero nag-show up sa drug test. So, may ilan na for flu and so on na maaaring makapag-trigger ng drug test. So, kailangan pa rin, even if you fail a drug test, ng due process. Sabi ni Ma'am Melanie, ayaw nila na may immunity si Lisa Tanas kasi gusto nila makulong yung na di na yan. So, gets ko naman, ma'am. Pero huwag niyo akong aawayin pag hindi ko binibigay yung sagot na gusto ninyo. Ang bibigay ko yung katotohanan. Pero wala naman dun sa sagot ko na nagsasabing walang liability ang unang ginang or na may immunity siya. You just have to connect the dots. Ito, tama ito. Sabi ni Sir Ed, as per Bilyonaryo Report, kasama si Senator Jinggoy, si Senator Cheese, MMDA Chair. Pero wala man lang silang report about the incident. Why keep silent on the issue? Report, nire-require mo yung mga government officials na ito na mag-report on the issue. Kanino sila magre-report? Kasi kung insidente ito ba ay bahagi ng trabaho nila na sabihin kung ano nangyari? Kung ito ay personal na trip, kailangan ba nilang mag-report? Posibleng hindi. Diba? Ang kailangan is mahanap natin kung mayroong batas o obligasyon ang mga ito na sabihin kung anong nangyari sa kanila. Ang difference nga kasi is, pag ordinaryong kawani ng gobyerno,
ang drug testing, regardless of what happens to your drug testing, unang-una, kailangan waiver yan. Pero with the president, pwede tayong mag-demand. Sabi ni Joe, I'm not focused on who was at fault. What concerns me is the substance that caused it and the evidence suggesting a session took place. My question is, do those who were present during that event bear any liability now that this has become a public issue? Wait! Okay? Kasi you seem to mistake liability in law for liability in politics. Okay? Hindi ba parati kong inuulit dito sa Luminous? There is a legal solution and there is a political one. Wala sa Pilipinas, hindi sa Pilipinas nangyari. So, kung criminal liability ang hinahanap natin, dito sa Pilipinas, we cannot reach into the US jurisdiction and impose our laws on them. Hindi pwede yan. Ang pwede nating bantayan kung doon sa US, mayroon silang criminal liability. Kasi dito sa Pilipinas, pwedeng i-argue na constructive possession and so on. Worse, pwedeng i-pressure ang presidente na either disiplinahin niya yung pamilya niya o ipa-retire niya from public appearances or any participation in government functions, events, etc. Kumbaga, retire from any public event or outing. Puro private na lang. Pwede rin ganon. I-demand natin yon. Bakit? Number one, kahihiyan ng bayan. But is this a legal and demandable right? Meaning, pwede ba tayong pumunta sa hukuman? Hindi. Pero pwede natin i-demand bilang mga mamamayan who want good governance. That is why we have the freedom of speech. Okay. Galileo Leonardo says, pwede po bang magpadala ng evidence from Manila dun sa LA County to confirm lang as an illegal drug user? How will that be relevant? Ito lang sa criminal cases ang relevant. Direct evidence on the crime. Now, what is the crime? O let's say yung crime is kasi suspicious yung death. Let's just say, for example, hindi ito yung nakalagay. O let's just say it's a suspicious death. I-detain yung mga tao who were there at the party, isa-subject sila sa questioning. Okay. If there is enough evidence na let's just say person A administered the illicit substances, yun, i-detain for further questioning, and if there is evidence na siya nga ang nag-administer, then it's possible na ma-detain yun. Ito ang magiging possible daan para sa criminal liability. So, ano yung evidence that is relevant? Relevant to the commission of the crime. Paano magkakaroon ng relevant evidence from the Philippines na for an event or a matter that happened in LA? Baka sabihin ninyo, character evidence. Papasok lang po ang character evidence when it comes to, well, pwede naman siya, pero hindi siya directly relevant. Kumbaga, it only goes to the credibility of that person, particularly kung titindig siya bilang saksi o witness. But remember, even drug users can be used as witnesses. Sino may sabi? Kawawa naman ang mga ibang tao, makukulong yung iba, pero yung pasimuno may immunity. Wala pa po tayong magagawang mga conclusion tungkol dyan, ma'am. Bakit nyo naman nasabi na merong makakalusot, merong hindi? Open investigation pa po ito. Pero alam na natin, lumitaw kung totoo yung lumabas na dokumento from galing sa records supervisor ng Beverly Hills Police Department. Kung totoo ito at totoo yung nakasulat dito, pwede tayong mag-demand ng additional information as to the participation of the First Lady in this incident. But we can only demand that as a matter of transparency. Ngayon, again, since this is an open investigation, hindi pa natin alam one way or the other how it's going to go. Pero for us, ano yung relevance? Ang relevance para sa atin is that this person who is married to the highest official of the land was in a crime scene. Okay, possible crime scene. Okay, possible lang ha. This person, if the document is to be believed, okay, subject to the truth and authenticity, to the truth of its contents and the authenticity of the document. If this is true, then there is, she either passively participated in a crime, hindi pa natin kasi alam if there was an active participation on her part. But certainly, she was there when
there was illicit drug use. Okay, yan ang issue. Hindi natin kailangan mag-imbento o mag-speculate. Kasi kung totoo nga, dahil may document na dito at kinwestiyon itong taong ito, who has access to the highest levels of the Philippine government, it is reasonable for us to question, diba? How much influence does this person have on the president? How much influence on the decisions that he makes? How much influence on what goes on inside the palace? Hindi kailangan mag-imbento. Hindi kailangan mag-speculate kung ano yung ginawa o ano. There is enough here. And we need, and we can already call out the president. Diba? Sabi ni Perlito, ang contention about the involvement of the First Lady, sure pick up na ng international news outlet and nationwide controversy na mahirap na mabura sa kaisipan ng simpleng masang Pilipino. Kaya siguro pinatatahimik yung local media. Nakakatakot for local media, baka biglang mawalan sila ng prangkisa. That was the reason kung bakit ginawa nila kay SMNI early in the term of the Marcos administration, di ba? Para may takot, may hold sila doon sa ibang traditional media. Sabi ni Cooking Dad, ako gusto ko lang pailabas yung mga kasama ng victim during cocaine session, if any. Okay, if any. Redacted kasi. Then let the US court do their thing. Makakadagdag sa aligasyon na may ganon sa Malacanang. Sabi ni I Love Arky, last time tinanggal si Senator Zubiri sa pagka-SP dahil sa pagbuhay about the PIDEA cases. Pwede din bang tanggalin si Escudero kasi andun siya sa entourahe at may involvement ng cocaine? Ngayon, pwede naman po. Pero sino ba ang nagtatanggal pagka Senate President? Sino ba ang bumoboto sa kanila? Hindi ba mga miyembro o mga kasapit sa yung mga senador? Ang tanong, will the senators vote against Chis Escudero? Can the public pressure these other senators enough so that they will vote him out? Yan ang katanungan. Pwede kung maingay talaga ang kontrobersiya, baka mahiya yung ibang mga officials who are allegedly involved. Again, I will underscore, hindi tayo pa sure kung totoo o hindi ang mga alegasyon dito. However, it is sufficient na yun nga, halimbawa, ito may dokumento subject to its authenticity, di ba? Subject to the authenticity of these records. Now, dun sa iba, hindi ko alam ano yung basis dun sa kina Senator Chis and so on. Tatlong kasama. Hindi ba yung binasa ko na ngayon? Uy, bakit nyo naman ako tinatanong kung may press con si Auntie Claire? Hindi na po ako miyembro ng PCO. Bakit ko naman malalaman yan? Ako ang tingin ko hindi na, kasi late na. Normally kasi, ang press briefings is from between 11 o'clock to 1 or 2 o'clock. Nung ako para makaabot sa deadlines ng mga broadsheet. So, malabong mag-press con ngayong araw kasi late na, nung oras na, 3:22 na. I think, sabi ni Kuli Jean, that's impossible. Si Boying Remulla nga mukhang magiging ombudsman na after everything. Ano po yung impossible? Para mas ma-discuss natin. Sabi ni J. Larry, pwede ba ipawarrant ng US mga kasama na OD, yung victim? Magwawarrant lang kung mayroong probable cause. So titignan pa yan. Or at least mayroong reasonable suspicion para may patawag sila for questioning. So it will really depend kasi ang ang magde-decide niyan yung parang yung fiscal nila, yung attorney general or yung yung district attorney. Sabi ni Piki Patch, it's ironic, never natin narinig mag-comment or may interview si FL debunking this issue. Alam nyo, mahirap talaga. Can you imagine how that interview is going to go? Sabi ni Andy, sana iparehab ni Sen Aimee o ipa-hair follicle drug test niya dahil delikado na po ang Pilipinas sa mag-asawang mga to. Naintindihan ko po yung sentimento ninyo. Bagsak ekonomiya, mauubos na po laman ng kaban ng bayan sa BBM admin sa cancer and corruption. Yung pag-report na delayed 7 hours sa BHPD ay malaking question yan sa motibo. Opo. Pero tingnan po natin kasi it will be up to the investigators
makita nila kung rationable yung 7 oras na yon. Baka mas mahaba pa. But any rate, sila yung magde-determine base dun sa mga statements. Iniintay ko din yan kung ano yung dahilan nila kung bakit inabot ng 7 oras. Assuming totoo yon, ha? Assuming totoo na 7 oras bago yan ni-report, then interesado ako malaman ano yung dahilan nila for that. So ito yung tanong ko sa inyo. Di ba nakakaasar to? Parang kahiya talaga. It's so embarrassing. Sa totoo lang, may pagkakataon sila dito for them to come out strong. Oh, mag-statement si First Lady, siya mismo. Sabihin niya, it was an unfortunate incident. Ganyan. Pero the more that they hide, the more reason we have to demand, hoy, magsalita kayo. Anong nangyari dyan? Kayo ba ay may, is this something that you're used to? Andun ka sa isang kwarto na ayon dun sa police report ay mayroong nakakalat na pinagbabawal na gamot. Normal ba ito para sa'yo? Nakita mo may ganyan na droga? Nagstay ka pa? Sabi ni Joanne. So, si Lisa Tanas po ba ang nag-run sa gobyerno? For me, that's not relevant. Yung access niya to the president, yung pagkakalapit niya. What if, kung okay lang sa kanya yung ganong klase, is it possible that there's these kinds of events happen in the palace? Alam nyo, hindi pa ba obvious? Sabi ni Master Nick, bakit wala sa local media? I think this should be obvious by now. Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI, nagsasabi sila ng totoo. Sa tingin niyo, pag nagsabi ng totoo, ang media natin, hindi biglang malilitaw na mayroon silang violation ng prangkisa nila at matulad sila sa SMNI? Siyempre, iisipin nila yon. At kung tama yung mga naririnig ko, kung totoo yung mga chismis na umiikot, mayroong nagtawag at pinapa-clean up, kumbaga pinapa-pull out yung mga kwento, yung mga storya. So wag na kayong magulat, gawain nila ito. Nung tinanggalan nila ng prangkisa ang SMNI, alam na mayroong mga storya na gusto nilang patayin.